Hello guys, good day sa inyo. Hello guys, ngayon meron tayo na naman na gagawin na ituturo ko sa inyo. Laptop siya na HP. Tapos yung ano niya guys, Core i3 siya guys. Ito guys, ang problem niya daw, sabi nung customer natin, overheating siya, tapos black screen siya. Tapos guys, nung ginagamit niya to, magsisindi siya, tapos bigla siyang mamamatay. So nag-automatic yung nagsha-shutdown pag nag-overheat yung mismong sa loob niya. So ito guys, tuturo ko sa inyo kung paano natin i-repair to. So tune lang kayo. So ngayon gagawin natin, umpisahan natin, sisindi natin siya. Ayun guys, nakita nyo, nag-on siya. Tapos nakasindi yung mga light niya. Pero ngayon guys, nakikita nyo, wala siyang output video sa screen niya. So hintay pa tayo ng ilan konti. So wala pa rin siya. Tapos guys, inobserve ko siya kanina, makikita nyo, tapos bigla siyang mag-o-off. Makikita nyo yan. Yan, bigla. Ito guys, dito bumubuga siya ng mainit na hangin, no? So sobrang init. So eto, light siya. So makikita nyo yan. Ayun guys, oh. Ayun, bigla siya namatay. Ayun guys, namatay siya. Tapos wala nang ilaw dito. So nag-automatic shutdown siya guys. Guys, ito ngayon tuturo ko sa inyo kung paano natin i-repair to. Kaya watch lang kayo guys. Gagawin natin ngayon, i-disassemble muna natin siya. Tapos titingnan natin yung loob niya. Ito guys, mag-start na tayo. So ngayon gagawin ko, punutin muna natin to. Tapos i-disassemble ko muna guys ha. Ito. So ano natin. So ito guys, gagamit tayo ng screwdriver para tanggalin natin to, yung mga tornilyo niya. Ngayon, gagawin ko, bubunutin ko muna itong battery niya. So yung battery niya dito, ayan, tatanggalin niya yung battery niya. Ito guys, applicable to kahit saan, kahit anong uri ng laptop din. Na yung mga basic na gagawin ko dito, pwede nyo rin i-apply do sa mga laptop na meron kayo. So magkakalag muna tayo guys. Eto. So eto guys, mga basic lang naman tong gagawin nyo. Hindi naman to ganong mahirap. Para at least kayo mismo pwede nyo magawa ito kung nahihirapan kayo na pumunta sa mga technician o masyado kayong busy na hindi na kayo makaalis ng bahay. So kung meron lang kayong tools na screwdriver, so pwede nyo na itong umpisahan. So ito guys, gagawin natin, tatanggalin nyo muna yung mga ibang pyesa nya. Ayan. So ayusin lang natin. So minsan guys, yung black screen nya, minsan hindi rin related sa RAM niya. So kasi nagsha-shutdown siya mag-isa. So hindi rin siya related dito sa RAM. Pwede yung related nito sa overheating. Matigas na yung thermal niya, so kailangan ng pa-replace, o hindi na bumubuga na mabuti yung pan niya dahil sobrang dumi. So mamaya guys, makikita natin kung ano yung nasa loob niya na bakit nagsha-shutdown siya mag-isa. Ito guys. Guys, ayun, maya pagpanapon kayo. Ito na, ito yung DVD drive niya. So, yung mga ibang laptop guys, may DVD drive pa. So, maganda naman yung may DVD drive, lalo na kung meron ka binibiling application na nasa CD.
Tapos guys, tatanggalin natin ngayon yung hard disk niya. So, itong hard disk niya, eto siya. So, bubunutin mo lang dito. Kung meron kang pambunot, bubunutin mo lang. Ayun. Tapos, tataas mo lang to. Yan. So, guys. Guys, ito yung hard disk niya. So, pwede nyo rin palitan to na gawing SSD para mas mabilis siya. Kasi ito guys, pag binot mo, mga 1 minute pataas bago siya mag-open yung Windows mo. Hindi katulad ng mga SSD, mga 12 to 15 seconds lang bukas na. So, tatabi ko muna to. Ito guys, pasensya na guys. Pinost ko siya. Mayroon kasing customer na magpapagawa ng unit. Kaya medyo pasensya na kung pinost natin. Ngayon guys, ito, kakalag na tayo. So, kaya ko alam guys na hindi sa RAM yung problem niya kasi bigla siya nagsha-shutdown guys. Usually yung problema, yung hindi naman problema ng laptop, yung RAM, pag nagsindi siya, tapos magsha-shutdown siya, hindi yun ang problema niya. So, ibig sabihin may ibang problem din siya na ito ituturo ko sa inyo guys. Tapos, ayan. Ito guys, yung pagbukas nito, minsan makikita nyo, meron siyang ganito, yung parang sa keyboard. Dito, mga keyboard. So, ito yung screw ng keyboard. So, mabubuksan natin yung keyboard dun sa harap, hindi dito sa likod. So, hindi mo rin mabubuksan yung buong, ano na to, buong panel niya sa likod, kung hindi bubuksan yung sa harap. Ito guys, pakikita ko sa inyo. So, ayan. Tapos, dito tayo. So, yung mga ibang laptop naman guys, maninipis lang. Mas madaling buksan. Pero yung application nung paano natin gagawin na hindi na siya magsha-shutdown. Tapos, pagka ano mo, hindi na siya mag-black screen. Ito yung mga procedure na, basic procedure ng mga laptop guys. So, gagamit tayo ng pang-pry ng keyboard niya. So, ganito lang. Isasaksak mo lang ito sa pinakagilid niya, guys. Ito. Pinakagilid, Ayan. Tapos, dahan-dahanin mo. Ito, para meron pang tornilyo rito, guys. Ito. Meron pa pala siya rito na tornilyo ng keyboard. Ito, pati dito. So, tatanggalin ko muna. Ayan. Ito guys, minsan yung pagkakalag naman nito, sandali lang naman to, mga basic lang naman, basta may tools ka lang na ayan, iikot lang. Tapos guys, kasi minsan ano lang, talagang yung ibang mga parents natin o yung mga matatanda na pwedeng manguna sa paggawa ng mga unit, masyadong busy. Kaya eto guys, yan. Tapos dapat hilig mo rin guys. Tapos matandain ka. Matatandain ka sa mga kinakalag mo kasi pag hindi mo tinandaan ikaw mismo kakamot yung ulo mo. Hindi mo alam balik, di ba? Eto, tapos niyan, yan. Pagka ano to, yan. Tapos ganito lang to guys. Meron siyang ano rito, flex. Ito pala, halimbawa yung mga keyboard, minsan hindi gumagana isang key. Gawin nyo, ipagpag nyo. So, tapos i-brush nyo. Tapos pagka brush nyo, ibalik nyo, tingnan nyo kung okay na siya. Pero kung hindi nagbalik guys, itong buong panel na to papalitan nyo. Kasi magkakadugsong-dugsong na to sa flex. Okay? So, tabi muna natin to. So, yes po. Ito guys, ngayon, tatanggalin natin yung mga flex niya. Ito kasi makikita nyo, may mga flex siya. Kahit anong laptop, meron din sila. Ito yung flex niya sa power. So, iangat nyo lang siya, tapos, ipupull nyo siya. Yan, ganyan. Tapos ito rin. Ganun din. Pupul nyo rin. Guys, kung okay lang sa inyo,
kung nandito na rin kayo sa oras na to, sa panonood ng channel ko, so paki-subscribe naman guys. Highly appreciated. Pag sinubscribe nyo ako, tapos ni-like, tapos na-share nyo rin. Thank you. Tapos guys, ito, continue na tayo. So, natanggal nyo na luwagan nyo na. Titingnan nyo rin kung may tornilyo pa na naka-attach na pwede nyo kalagin sa panel na to. Ayan. Tapos guys, wala na, no? Gagawin natin ngayon, ibabaliktad na natin siya ulit. So, true yan, nakabaliktad siya. So, yung mga ibang tornilyo niya, so, kakalagin pa rin natin. Ito. Ayan. Tapos dito pa meron. Pero kung may mga laptop kayo guys, yung iba kasi mga bago na, hindi na ganun karami yung tornilyo nila. So ito, medyo luma lang konti, pero latest pa naman. Ayan. So, kung observe nyo, bago nyo siya tuklapin, tingnan nyo muna kung may mga tornilyo pa siya. So ito, dito meron pa. Isa may nakatagong tornilyo. Ayan. So yan, naano na natin. So tapos titingnan nyo rin kung yung ano yung naka-attach sa kanya na pwede nyo pong kalagin. So kagaya nito yung sa niya, ito sa wifi niya. So medyo iangat nyo lang ng konti itong mga wire na to. Tapos titingnan nyo lang. Mamaya tandaan nyo kung saan nyo tinanggal. So ibabalik nyo lang siya. So ito guys, ibabaliktad ko na siya. Tapos gagawin nyo, tutuklapin nyo yung side nya. Ito. Yan. Yan. Yun. So ito guys, ito yung panel nya dito sa keyboard. So ito tatabi ko muna guys. So tapos dito makikita nyo, ito na yung niya. Ito na yung pan nya. Tapos yung processor nya guys na sa kabilang board nito. So gagawin natin, magtatanggal tayo ng board. Titingnan natin kung ano yung pwede natin linisin doon, yung thermal nya. Baka sobrang tigas na nung thermal nya kaya nag-overheat na siya. O kaya tuyo na, wala na. Ito guys, babaklasin pa natin tong board. So, tune lang kayo. So, ito na guys, umpisahan natin tanggalin yung mga niya, yung mga flex cable niya guys. Ito yung para sa side niya, sa may bandang USB guys. Ito. So, tatanggalin natin yan. Tapos, itong sa LCD niya. Ayun. Tapos to guys, naman, ito sa papuntang USB din, dito sa gilid guys. Okay. Tapos ito naman yung sa Bluetooth nya. So tatanggalin natin siya. Tapos ito yung sa speaker nya. So yan. Yan guys. So tapos magtatanggal tayo ng screw. Kung meron man siya. So, titingnan ko siya guys. Ayan. Ito guys, dito meron pa pala siya. Yung power niya. So, tatanggalin nyo lang. Ayan. So, ganyan lang guys. Basic lang. Kumbaga, tanggal kabit lang tayo. Tapos, dito, sa may dulo niya, ito, meron siyang tornilyo rito. Pag inangat nyo tong flex nung LCD niya guys, may tornilyo rito, so kakalagin nyo lang. Ayan guys. Ayan. Guys, halimbawa, meron kayong screw na hindi nabalik, hindi naman major yun guys. Hindi naman major na as long na gumagana yung laptop nyo, okay lang naman. Maski hindi nyo mabalik yung mga tornilyo, isa, dalawa, tatlo, as long na nakakapit sila, okay lang naman. Tapos guys, dito na, tataas na natin itong board nya. So, ayan.
So, tataas na natin. Ito na yung board niya. So, ngayon guys, yung gagawin ko, itatabi ko muna to para medyo lumuwag-luwag tayo. Ayan. Tapos dito, observation natin. Tingnan natin. Makikita nyo. Ito kasi pinaka-heatsink niya. So, dito pumapasok yung init guys. Kaya ito dapat contact siya papunta dito sa processor. So, yung processor, tinatransfer niya yung heat dito sa may copper na to. So, yung heatsink na to. Tapos, yung init pupunta rito guys. So, yung init, pag pumunta rito guys sa mismong heatsink niya nito, yung pan niya aandar, so i-blow niya palabas. So, yun. So, sa kaso nito guys, nag-overheat yung board natin. So, titingnan natin guys, bubuksan natin yung pan, bubuksan natin to, titingnan natin kung ano yung possible na pwedeng magawa natin. Pwedeng tuyo yung thermal niya. Sa ito naman pan, maski nakikita nyo yung pan na ganito guys, parang walang dumi. Pero makikita nyo dito guys, marami na akong experience na nakatago yung dumi nila dito, hindi lumalabas. Parang mga blower natin sa bahay guys. Diba nakikita nyo maski walang alikabok, pero i-try nyo mga isang buwan na hindi nyo linisin yung pan nyo, makikita nyo ang kapal-kapal na ng mga dumi niya sa mismong grill niya. So, ito rin guys, titingnan natin, bubuksan natin. So, eto na. So, bubuksan natin siya guys. Tingnan natin. Eto. Yan. Tapos ito. Yan. Basta't matandain lang kayo kung paano nyo binubuksan yung mga ganito. O kaya pwede nyo isulat sa isang papel. Ilagyan nyo ng mark na 1, 2, 3. Doon matatandaan nyo na kung alin yung una nyong tinanggal at kung alin yung ikakabit nyo. So ito, tatanggalin. Ito kasi yung pan nya, meron siyang wire dito yung para sa power nya. Tatanggalin natin. So ito na. So ito guys, ito yung processor nya. So makikita natin, ito tuyo na yung processor, yung thermal nya guys, ito. Kaya siguro nag-overheat na siya. Hindi na nagtatransfer yung init nito papunta dito sa heatsink nya. So gagawin natin, lilinisin natin to. True, kuha lang kayo ng tissue. So tissue. Tapos kung matigas siya, gumamit lang kayo ng fluid, lighter fluid na konti lang para medyo mapalambot nyo. So ito tigas guys, oh. Ayaw basta-basta matanggal. Ayun. Ayun siya. So ayan, linis na siya. Dito naman tayo. Yan. Ayun. So, ayan. Tapos, papalitan natin to ng bagong thermal paste. Okay, guys. Ito, tapos na natin siyang malinis. Tapos, gagawin natin, papalitan natin siya ng thermal. So, bago natin siya palitan ng thermal, so ito guys, mabibili nyo naman to sa online. Magpindot lang kayo ng thermal. So makikita nyo na doon kahit anong, basta't yung piliin nyo yung magandang reviews, tapos yung medyo mahal para medyo mas magandang klase siya. Tapos ito gagawin natin, titingnan natin tong sa loob nya kung meron dumi para makikita natin bakit nag-overheat o bakit mainit din yung nilalabas na hangin nito. So ito na, gagawin natin. Titingnan nyo yung mga screw nya kung meron ba rito o dito. So ito, meron siyang tornilyong malilit dito.
So para din pala mga blower to sa bahay natin na meron mga meron siyang pagkakapitan ng grill niya. So ito, bubuksan ko siya. Tatabi nyo yung mga tornilyo Tapos ito kabila. Dito. Ayan. Ito lang naman guys, pagkatapos nito, pwede na natin siyang ibalik. Lilinisin lang natin mamayang konti yung RAM niya. Tapos na siya. So ito guys, pinuksan ko pa lang to. So ito pagbukas natin. Oh, ito na yung dumi niya lumabas guys. Oh, ito pa. Tingnan nyo guys, see? Oh, nakaharang Nakaharang yung dumi niya kaya nahihirapan siyang bumuga guys. Ito pala yung cause niya. So, ito nakikita nyo na. So, sabi ko sa inyo marumi. So, ito rin yung nagiging sanhi, nag-overheat yung laptop natin. So, ito gagamit lang kayong panlinis. So, ito pwede nyo siyang i-brush. So, ito namuuna. Parang cotton na siya. Tapos dito. Ito. Tingnan nyo. Sobrang kapal. Kaya nahihirapan na siyang bumuga ng hangin guys. Naiipon na yung hangin dito sa loob kaya nag-overheat na. So, ito. So, ito applicable to sa lahat ng klaseng laptop na may mga pan. So, tingnan nyo lang. Buksan nyo kung meron silang mga dumi. So, nakikita natin minsan sa labas, wala. Pero dito pala sa loob, naka-stack yung niya. Kasi itong grill na to guys, hindi lalabas yung dumi dito dahil maliliit. So, yung grill na to, function niya. So, sinisip-sip niya yung init, dadalhin niya lahat dito. Tapos yung pan natin, umiikot siya, binubuga niya dito palabas. So, lalabas siya rito sa labas na to. Okay? Ito, may natututunan na naman kayo guys, ha? I-blow nyo lang siya. Titignan nyo, sisilipin nyo kung ano na siya, yun, no? Nakikita nyo na open na. So, ito, tapos, babalik na natin siya. So, ibabrush lang natin konti ito. So, ayan. Tapos, babalik na natin. Ayun. So, tapos yung mga screw na sinabi kong itabi nyo, kailangan wag mawawala. Kasi ito, mahirap hanapin yung mga screw na to dahil sobrang liit. Wala kang basta-basta mabibilan. Yan. Tapos to. Tapos tong isa. Okay. Ayan, ngayon medyo okay na siya. So, medyo lilinisin ko lang ng konti ito. Baka dumikit sa board natin. So, tapos ito, maglalagay na tayo ng thermal. Yung thermal paste, ito. So, lalagyan natin siya rito. Ito yung processor niya. So, lalagyan natin siya. So, hindi naman ganun karami. Yung paglalagay nito, konti lang. Yan. Yan. So, ito yung function nito. Yung kaya niya lang na pagdikitin ito. So, ito pag dumikit dito, yung thermal niya, yung function nito. So, itatransfer niya yung heat dito sa heatsink. Papunta rito. Dito sa mismong heatsink niya, bubuga naman ng blower. So, pag binuga ng blower, lalamig na yung processor niya. Okay? Tapos, babalik na natin siya.
Ito. Yan. Tapos ito yung may power yung pan natin. Ito guys, 5 volts lang yung power ng pan na to. Iba-iba yung mga power ng mga function ng mga gamit ng board ng laptop guys. Kagaya ng mga processor niya nasa 0.8 lang o minsan 1 volt. Ito naman RAM minsan 1.2. So nakikita niyo ito guys, yung mga power supply niya. Ito mga power supply ito. Maliliit lang sila. Pero ito, kino-convert niya yung 19 volts to smaller volts. So kasi yung nakita niyo yung charger natin 19 volts, 'di ba? So yung pag pinasok mo siya, so step down power supply ito. Step down niya. So binababa niya yung voltahe, so para magamit ng mga processor niya, ng pan niya. So iba-ibang klase rin guys. So itong tinuturo ko sa inyo guys, to basic lang naman to. So ngayon gagawin natin, lilinisin din natin yung ano niya para sure yung RAM niya. So kakalagyan niyo yung RAM niya. Tapos gagamit kayo ng eraser, malambot na eraser. Ayan. So tapos papagpagan niyo siya. Tapos yung ito na guys, gagawin na natin, i-assemble na natin siya. So kukunin natin yung body niya. Ito. Tapos ito na. Okay. Ayan. So ito madali lang naman ikabit to. Hindi naman ganun kahirap. Minsan ano lang, matyaga ka lang naman. Lalo na kung wala ka naman ginagawa sa bahay, pwede mo siyang pagtyagaan gawin. Ito yung sa ano niya, sa power niya. So dito kakabit natin yung power niya. Ayan. Tapos ito yung flex niya, pupunta dito sa USB. Okay. Tapos dito na tayo. Ito guys, flex din to. Papunta dito sa may USB niya. So ito. Balik na natin sila. Tapos dito tayo sa may Bluetooth niya. Ito, tanggal kabit lang naman to guys. Hindi naman mahirap. So para ka lang nagsasaksak sa outlet. Meron naman silang pinaka hulma para pagpasukan. So dito na tayo, babalik na natin yung LCD niya, flex niya. So ito yung pinaka niya. So yung sinabi ko sa inyo guys, kung minsan makakalimutin kayo, gumamit kayo ng ball pen sa papel. Tapos isulat nyo para matandaan nyo kung saan nyo tinanggal at doon nyo rin ikakabit. So eto, tapos yan. So gagawin natin, ibabalik natin yung front panel ng keyboard nya. Ito siya. So gagawin natin, ibabalik na natin siya. Yan. Ganyan lang naman. Ayun. So ito guys, titingnan muna natin. Tetest ko muna siya kung under siya para kung may problema man, hindi na ako mahirapan na magtanggal ulit ng panel niya. So pwede na natin siyang i-test na kung magsisindi siya. So ito. Gagawin natin, sasaksak ko muna siya. Power niya. Yun. So tapos switch on natin siya. Switch on. Dali lang. Switch on.
Ayaw niya. Yun. Ayun. Ayun, di ba guys? Nagsindi na siya. So, eto guys, meron na naman tayong happy customer nito. So, titingnan natin yan guys. Obserbahan ko lang siya mamaya kung nagsha-shutdown pa siya. Pero ito sa tingin ko guys, yung sa ginawa natin kanina na marami siyang nagba-block cage na dumi do sa pan niya. So yun ang nagiging sani kaya nag-overheat to. Dahil hindi lumalabas yung hangin niya palabas. So naiipon sa loob. So kaya nag-overheat yung laptop natin. So yun guys, ako na lang magbabalik ng ano nito, ng keyboard nito. So, ganun lang yung basics na paggawa ng laptop na nag-overheat o nagsha-shutdown siya, tapos nagba-black screen siya. Ilan ang basic guys. Una, gawin nyo yung sa RAM niya, linisin nyo, yung pan niya, tapos yung processor niya na palitan nyo yung thermal paste niya guys. Okay. Okay guys, see you once again. I hope you enjoy this video. Tapos, magkita tayo sa susunod na mga upload na videos na gagawin natin. Okay guys, thank you so much. God bless. Glory to God na nagkaroon tayo ng talino para magawa natin to. Tapos meron din tayo magiging happy customer. Okay, salamat. Bye.